Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah sirah, sa tinatalakay pa rin natin yung naging taktika ng Quraysh laban sa mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isinimulan nga niya na ihayag 3 taon pagkatapos ng Be'tha. Una, yung kinausap niya yung Banu Hashim. Pangalawa, yung doon sa Safa, kasama na yung buong Quraysh. At mula doon ay naging hayag na nga yung kanyang da'wah sallallahu alaihi wasallam. Yung huli nating natalakay, yung pangalawa sa naging taktika ng Quraysh, yun nga yung sinisira nila, kumbaga yung sinisiraan nila yung mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kumbaga iniiba nila yung kahulugan nito. So meron silang mga propaganda laban sa mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At naging komplikado nga yung kanilang ginawa. At hindi rin basta-basta. Naging organisado yung kanilang paglaban sa mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi malaki ang epekto ng mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi lang sa kanilang relihiyon, kundi maapektuhan nito yung kabuuan ng kanilang lipunan. Yung kabuuan ng kanilang lipunan, kabuuan ng kanilang mga negosyo, mga ugnayan, at iba pa. Katulad ba natukoy natin nung nakaraan? Halimbawa nga sa Quraysh, ang Quraysh, kapag mayroong magtatawaf doon sa Kaaba, dapat bibili muna ng damit sa kanila. At kung walang pambili, magtatawaf ng nakahubad. Ngayon, kung aalisin yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maapektuhan sila. O magmumukha talagang mali yung kanilang ginagawa at lilitaw na mali ang kanilang ginagawa. At yung panghuli nating natalakay, yung binibigyang diin nila, kumbaga pinagdidiinan nila na tao lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya bakit sila susunod sa tao lamang? Pero yun nga, ilang ulit na tinukoy ni Allah na wala siyang ipinadala na sugo sa mga tao liban na lamang na tao rin. Wala siyang ipinadala na sugo sa mga tao liban na lamang na tao rin. At kung magpapadala si Allah ng anghel, magpapadala na lang siya ng anghel para magparusa o para kunin ng kaluluwa ng mga tao. Yun na lang. Hindi na para magda'wa. Hindi para magda'wa sa mga tao. Hindi yun trabaho ng mga anghel. So karugtong dito sa pagtalakay, so dito sa translation, pinikli nila yung pagtalakay. Kaya kinukuha natin yung original na Arabic ni Sheikh Safiyur Rahman Mubarak Puri, yung author ng Ar-Rahiqul Maktum, kasi mas malalim yung pagtalakay niya dito. Hindi ko rin alam bakit ginanito ng Darussalam. So siguro rin nila. Doon sa revision, kumbaga may mga may mga tinanggal o may mga sinamarize sila para hindi rin masyadong malaki yung libro. So sumunod, wahayto innahum kanu ya'tarifuna bi anna Ibrahim wa Ismail wa Musa alayhim salam, na ang Quraysh nakikilala nila sina Ibrahim, si Ismail at si Musa alayhim salam. Nakikilala nila ang mga sugo at mga propeta na ito. Si Ibrahim, syempre kilala nila, at si Ismail dahil sila ang nagtayo ng Kaaba at sila ay kabilang doon sa mga kauna-unahan na tumira doon sa Makkah. Diba doon sa kwento ni Hajar, nang bumukal doon yung balon ng Zamzam, dumating doon ng Jurhum, yung tribo ng mga Arabo ng pangalan ay Jurhum. At ang Jurhum, mula rito ay nakapangasawa si Ismail alayhis salam. At mula sa Jurhum nga, kumbaga, doon na nanggaling din yung lahi ng Quraysh. Pero makalipas yung ilang panahon, kumbaga
na corrupt o kumbaga nakalimutan na ng mga tao ang mensahe ni Propeta Muhammad ni Ibrahim alayhis salam. Nakalimutan nila ang mensahe ni Ibrahim alayhis salam at naging sila, kumbaga naging corrupt na talaga sila. Hanggang sa dinulot ni Allah na yung Jurhum, ang pamumuno ng Jurhum sa Makkah ay palitan ng Banu Bakar at ng Khuza'a. So yung Banu Bakar at Khuza'a, dati silang magkakampi talaga. Nagtulungan sila para talunin yung Jurhum at mapalayas ang Jurhum. At ang Jurhum, sila yung yung nang tumaks sila, umalis sila ng Makkah. 'Di ba, tinabunan nila yung balon ng Zamzam at tinabunan nila kasama doon yung ilan sa mga treasure, mga kayamanan na naroon sa balon ng Zamzam. At yun na nga yung balon na napanaginipan ni Abdul Muttalib at kanyang hinukay. Hinukay yun ni Abdul Muttalib, yung balon ng Zamzam, at lumitaw ito muli. Kasi ganoon naman talaga yung mga balon. So maaaring matatabunan lang ito ng lupa. Yung tubig hindi nakikita sa ibabaw pero bumubukal pa rin yun sa ilalim. Kaya magtataka kayo, merong mga lugar, kumbaga tuyong-tuyo yung lupa, pero may tumutubo na halaman. May tumutubo na puno, kasi merong tubig na nagbubukal doon, lalong-lalo na sa disyerto. Lalong-lalo na sa disyerto. So kilala talaga nila, sina Ibrahim at Ismail. Yung balikan natin pala yung Banu Bakar at saka yung Khuza'a. So ito na yung dalawang tribo na nagkaroon ng malaking parte doon sa Treaty of Hudaybiyah. Ang Banu Bakar kumampi sa Quraysh, ang Khuza'a kumampi naman sa mga Muslim. At kalaunan sinalakay ng Banu Bakar yung Khuza'a gamit ang armas na sinupply ng Quraysh, kaya nasira yung Treaty of Hudaybiyah at yun yung naging dahilan na sinakop ng mga Muslim muli ang Makkah. At finally, dinalisay ng Makkah para sa pagsamba sa nag-iisang Panginoon kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kilala nila. Si Musa alayhis salam naman, most probably kilala nila si Musa alayhis salam syempre sa mga Hudyo. Mula sa kwento ng mga Hudyo. At actually kahit si Isa alayhis salam, maaaring kilala rin nila kasi syempre may mga Kristiyano rin na napapadbad doon at madalas ang mga Arabo sa Syria at maraming Kristiyano sa Syria at kahit sa Yemen may mga Kristiyano din sa Yemen, so kilala nila. At actually yung pangalang Isa, so madalas yan natatanong ng mga makukulit sa Facebook, lalong-lalo ni mga galit sa Muslim, na yung Isa daw na kinikilala ng mga Muslim hindi raw yung si Jesus, kasi kung si Jesus daw bakit iba yung pangalan? Sila nga, iba rin yung pangalan actually. Ang pangalan ni Isa alayhis salam sa Hebrew, Yeshua o Yasua. Ang translation nun, Joshua, hindi Jesus. Hindi Jesus. Ngayon yung Isa, bakit naging Isa sa Quran yung pangalan ni Yasua? Kasi yung mga Arabo, Isa talaga ang tawag nila sa kanya. Isa talaga ang tawag nila sa kanya. Kahit itong panahon bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun nga, sa ganung pangalan tinawag ni Allah ang mga propeta sa pamagitan ng pangalan na nakikilala ng mga tao. Sa pamagitan ng pangalan na nakikilala ng mga tao. Mula roon, malalaman din natin talaga yung kasamaan o kabaluktutan ng katuruan ng mga Kristiyano. Ultimo pangalan ng propeta, binabago nila. Pangalan nga ni Allah, binabago nila. Kinalimutan na nila yung pangalan ni Allah. Ginawa nilang Lord, ginawa nilang God, ginawa nilang Elohim, ginawa nilang Adonai at kung ano-ano pa. Na ginawa nilang pangalan para lang pagtakpan na ang pangalan ni Allah, ayun talaga Allah. Actually, kahit yung mga Kristiyanong Arabo, Allah ang tawag nila sa Kanya. Actually, sa Bible ng mga Kristiyano, yun ang tawag nila kay Jesus, Isa rin. So, Isa talaga ang pangalan. Hindi ito inimbento lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kilala nila mga propeta na ito. Wa kanu rusulan wa kanu basharan. At alam nila na sina Ibrahim, si Ismail, si Musa ay pawang mga tao.
فإنهم لم يجدوا مجالا للإصرار على شبهتهم هذه فقالوا ألم يجد الله لحمل رسالته إلا هذا اليتيم المسكين. So kapag yung Quraysh, kumbaga kapag nasusukol sila doon sa argumento, kasi tinatanggi nila, di ba, na sundin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi tao. Ngayon, kapag pinangatwiranan, yung mga naunang mga propeta, tao rin sina Ibrahim, tao, si Ismail, tao, si Musa, tao. Ba't hindi kayo maniniwala? So nag-iisip na naman sila ng bago nilang palusot. At yun nga, kapag gano'n na yung usapan, sasabihin na naman nila, wala na bang natagpuan si Allah? Alam yajidillahu lihamli risalatihi illa hadal yatim al-miskin. Wala na bang matagpuan si Allah na magdadala ng kanyang mensahe, liban na lang sa ulila na ito at miskin, mahirap. Mahirap nga talaga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So medyo ganito kasi yan. Siguro tatanong nung kambal, paano ginagalang yung Banu Hashim na samantalang mahirap sila. Ang kumbaga yung sabihin na natin na yung nasab nga na tinatawag, yung nasab, yung pagkakaroon ng mataas na antas ng angkan ni numan, hindi talaga ito sinusukat sa pagiging mayaman. Actually, kahit sa Mindanao, ganyan. May mga tinatawag na datu, pulubi naman, o mahirap, hindi mayaman. Marangal yung pamilya nila. Marangal yung pamilya. Maaaring yung tatay nila, lolo nila, bayani, kaya sila tinatawag ng mga datu, pero wala silang talaga, hindi sila mayayaman. So, ganun ang Banu Hashim. Ang Banu Hashim, sila ang mga tagapangalaga ng Kaaba. At bukod pa sa Kaaba, nung nang nahukay ni Abdul Muttalib yung Zamzam, pati yung Zamzam, sila na rin yung namamahala. So, hindi sila kasing yaman nung yung Banu Makhzum. Hindi sila kasing yaman nung Makhzum, sina Abu Jahal, sina Al-Walid bin Mughira, yun nga yung tatay ni Khalid bin Al-Walid, sina Umayyah bin Khalaf, at yung iba pang Quraysh na mayayaman, hindi sila kasing yaman nung Kasi mga gangster yun kumbaga sila yung mga talaga Kumbaga yumaman sila dahil sa negosyo at pagiging tuso. Siyempre yung Banu Makhzum, pero yung Banu Hashim, mula nung una pang panahon, sila na talaga yung namamahala sa Kaaba. Sila talaga yung namamahala sa Kaaba. Ngayon, siguro isipin ninyo, ibig sabihin yung Banu Hashim yung nagpapatupad ng batas na bawal magtawaf ng na yung damit dapat bawal magtawaf yung hindi bibili ng damit sa Quraysh. So posible. So yun nga, pinagtatanggol nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero nasa kufur pa rin sila. At yun nga, kung isipin naman natin yung motibo nila, paano nila nagagawang pagtanggol si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, samantalang hindi naman sila naniniwala sa mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pagpapakitang tao. Yun ang dahilan. Para lang masabi na pinangangalagaan nila yung kamag-anak nila. Hindi nila iniwan yung kamag-anak nila. Hindi nila pinabayaan. Pagpapakitang tao na ibig sabihin, tinutupad nila yung kanilang obligasyon sa kanilang kamag-anak. Pagpapakitang tao na para masabi ng mga tao na matapang sila, hindi nila iniwan yung kanilang kamag-anak at iba pa. Kaya naniniwala talaga ako yung innamal a'malu binniyat, kung bakit doon sa hadith niyat lang yung tinawag o sinabi. Ang mga gawain ay hatulan sa pamagitan lamang ng mga intensyon, kasi ito talaga yung pinakamahalaga. Pati pagsunod sa sunnah o pagkakatupad ng mabubuting mga gawain, may kinalaman pa rin sa niya. May kinalaman pa rin sa niya. Kaya nga itong usapin na ito, yung innamal a'malu binniyat, marami itong mga tanong na sinasagot Kabilang sa mga tanong, nabanggit ko na ito dati, kung meron bang gantimpala ang kuffar sa mabubuti nilang ginagawa. Meron. Kung ang niya nila sa paggawa ng mabuti, gawin silang bayani, magiging bayani talaga sila. Pasisikatin sila ni Allah. Pasisikatin sila ni Allah. Ayun, nakuha na nga nila. Nakilala ang Banu Hashim
sa kanilang loyalty, sa kanilang katapatan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hindi talaga nanampalataya ang marami sa kanila. Kahit si Abu Talib. Minsan nga minsan parang nakakaawa yung kuffar. Isipin natin, itong tao na ito mapupunta sa impyerno. O sinisip mo, wala namang atraso sa akin itong tao na to, kawawa naman, mapupunta sa impyerno. O naging mabuti naman, di ba? Minsan mas mabuti pa yung kuffar kaysa sa Muslim di ba? Mas maayos pa makitungo yung kuffar kaysa sa Muslim. Pero bandang huli, minsan may isip mo rin, mas kilala ni Allah yung tao. So maring naging mabuti sila sa atin, pero naging walang hiya naman sila kay Allah. Kaya yung mga tao na yun, si Allah talaga yung maghahatol sa kanila. At tayo, bilang mananampalataya, kumbaga, papasakay Allah na natin yung paghatol sa kanila. Hindi na tayo masyadong mag-iisip ng kung ano-ano. Pero normal naman sa tao siguro yung ganun, yung magmamalasakit kahit sa kuffar. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba, sabi ni Allah, maaring papatayin mo ang sarili mo sa lungkot dahil hindi sila naniniwala. Pero nga bandang huli si Allah ang maghahatol sa lahat. So yung Quraysh, kapag tutugon yung kanilang paniniwala, kung maging sinasabi nila yung argumento nila, umiisip sila ng bagong argumento. Nag-iisip sila ng bagong argumento. At yung nga sinasabi ng Quraysh, "Ma kana Allahu liyatruka kibari ahli Makkah wa Taif wa yattakhidu hadal miskin rasulan." So ito na nga yung isa pang masamang ugali ng tao. Mas marunong pa sila kay Allah. So sinasabi lagi ng Quraysh, hindi marapat kay Allah na hayaan ni Allah ang mga taga Makkah at taga Taif na pamumunuan ng isang mahirap upang magiging sugo. Yun yung kahulugan ng makana Allah. Hindi marapat kay Allah. Subhanallah, a'udzubillah, na kumbaga, may nasasabi nila yung tungkol kay Allah. O di ba mga tarantado itong mga to? Makana Allahu liyatruka kibara ahli Makkah. Meron pala ako hindi na-translate. So mas accurate na translation. Hindi marapat kay Allah na pababayaan niya yung mga malalaking tao sa Makkah. Ibig nilang sabihin yung mga mas karapat dapat na maging propeta. At kukunin nila yung mahirap na ito upang magiging sugo. So ito yung sababun nuzul ng ayat doon sa Surah Az-Zukhruf verse 31. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Sinasabi nila, bakit hindi ipinahayag ang Quran na ito sa isang tao na kabilang sa kahit isa lang sa dalawang dakilang bayan? Ang tinutukoy nilang dalawang dakilang bayan, syempre ang Makkah at ang Taif. Bakit daw hindi sa dakilang tao? Tinutukoy nilang dakilang tao, yung mayaman na tao. Actually, si Al-Walid bin Al-Mughira, yung ngayon tatay ni Khalid bin Al-Walid, kabilang siya sa mga naghangad noon. Hindi ko maalala, kay Sheikh Uthman Al-Khamis ko yata narinig yun. Kabilang siya doon sa mga naghangad noon na sana naging propeta rin siya. So maaaring nangyari ito bago pa man o pagkatapos na naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang siya doon sa mga naghahangad. So maaaring siya yung tinutukoy dito. At siya yung tinutukoy sa kumbaga sa Makkah, na sana siya yung naging propeta. Sa Taif, si Urwa bin Mas'ud, yung isa sa mga mayayaman sa Taif. Pero pinagkaiba ni Al-Walid at ni Urwa, si Urwa nag-Muslim kalaunan. Pero si Al-Walid bin Al-Mughira, namatay na siya pagkatapos ng bago ang Uhud.
namatay si Al-Walid bin Al-Mughira. Pero si Urwa bin Mas'ud, nabuhay pa siya hanggang sa Fathu Makkah at nagmuslim siya. At si Urwa bin Mas'ud, yung sinasabi ng mga scholar, o sinasabi doon sa hadith, nakamukha ni Isa alayhi salam, si Urwa, yung taga-Taif. So silang dalawa, yung tinutukoy dito na lalaki na pwede sanang naging propeta sa halip na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sa Makkah, si Al-Walid, at doon sa Taif, si Urwa. At malapit na lang yung Taif sa mga 100 kilometers na lang, no, galing Makkah. So malapit na lang siya doon. At itong dalawang na ito, bayan, ay kumbaga nakikilala sa pagiging maunlad nila kung ihahambing sa iba pang mga bayan. At yun nga, karugtong nung aya na yun, Qala ta'ala raddan alayhim, at sinabi ni Allah bilang tugon sa sinasabi nila, ahum yaksimuna rahmata rabbik, sila ba ang naghahati-hati ng habag ng iyong Panginoon? Sila ba ang naghahati-hati o sila ba ang namamahagi ng biyaya ng iyong Panginoon? So paano nila nasasabi yun? Sila ba magdidesisyon kung kanino ibibigay ni Allah yung kanyang mga biyaya? So parang di ba? Parang nakakahiya na mapagsasabihan ka ng ganito. Parang nagdunong-dunungan yung Quraysh sa isang bagay na wala naman silang kinalaman dito. Yung sabi ni Allah, ba't kayo nagmamarunong? Ba't kayo ba ang namamahala sa pamahagi ng biyaya ni Allah? O kung kanino niya ilalagay ang kanyang risala? Yun nga, di ba may isa pang ay, Wallahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Si Allah ang pinaka-nakakaalam, nakakabatid kung saan niya ilalagay ang kanyang mensahe. Kung sinong gagawin niyang sugo. Siya ay mas nakakaalam, hindi yung tao. Ya'ni anna al-wahi war risalata rahmatun min Allah. Kaya nga, tinawag dito ni Allah ang wahi bilang rahmah. Yung rahmah dito, ang tinutukoy din pala rito sa mga tafsir, yung wahi mismo. So, ibig sabihin, sila ba ang namamahagi ng wahi, kapahayagan ng iyong Panginoon? So natural, si Allah lang. So yun nga, binanggit nga dito yung ayah, yung nabanggit ko kanina, Surah Al-An'am, verse 124, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalat. Si Allah ang pinaka-nakakaalam, pinaka-nakakabatid kung saan niya ilalagay ang kanyang mensahe. Wan kalabu ba'da dalika ila syubhatin ukhra. So natugon na yung di ba, yung syubha na pinapakalat nila. Unang pinapakalat nila, baliw o mangkukulam, manghuhula, lahat yung natugon na. Sa sumunod na sinabi naman nila, hindi raw sila susunod sa tao. Napagtibay ni mga naunang mga propeta, tao rin. O ngayon sasabihin nila, yung bakit yung naging propeta miskin, dapat yung mayaman. So sabi sa kanila ni Allah, mas marunong pa ba kayo? O ngayon may bago na naman silang sinasabi. Sabi nila, hindi talaga papatalo. Hindi papatalo. Kaya minsan hindi rin magandang yung nakikipagtalo yung tao. Kapag alam mo yung tao, bobo naman, tas mahilig huwag ka makipagtalo dun. Sapakin mo na. Huwag ka makipagtalo dun. Sayang lang yung oras mo. Kung hindi naman siya nakakapinsala, pwede mong i-ignore. Pero kung nakakapinsala, sapakin mo na. Para manahimik. Ganyan ginawa ko doon sa Shia sa Shia sa Davao. Binugbog ko talaga siya. Iftar yun. Iftar, habang nag-aadan ng Maghrib. Bago ako sumubo ng date, sinapak ko muna. So dapat kumbaga yung tao, alam din niya yung value ng kanyang oras. Hindi siya dapat mahilig makipagtalo. Pero si Allah, syempre, gusto niyang tugunin din ang mga ito. Kasi, di ba meron namang sinasabi yung Quraysh na hindi naman niya tinugon? Kasi di ba, hamon ng Quraysh, hatiin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung buwan, o nahati yung buwan nangyari. Pero yung hamon ng Quraysh na gusto nilang makita yung anghel o makita si Allah, hindi yung tinugon ni Allah. Kasi makikita nilang anghel sa lugar at panahon na gusto ni Allah. Pag mamatay na sila, kapag makikita na nila ang parusa. At si Allah, hindi nila makikita rin kasi ang pagkakakita kay Allah, yun ay pinakamalaking biyaya niya sa mga mananampalataya. Mananampalataya lang ang makakita kay Allah.
Pero dito, ginusto niyang tugunin ang mga ito, yung mga sinasabi na ito ng Quraysh. Siyempre, bilang pagtatanggol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagpapatagumpay sa mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinabi, qalu inna rusula muluk ad-dunya yamshuna fi mawkibin min al-khadim wal hashim wa yatamatta'una bil abhati wal jalal. So sabi naman nila ngayon, yung mga mensahero daw ng mga hari sa dunya, yung mga hari sa dunya, yung mga hari, mga emperador, yung mga mensahero daw nila, mga ambassador nila, ibig sabihin mga ambassador nila, sila daw ay naglalakad sa balikat ng kanilang mga alipin at kanilang mga utusan. Kumbaga halos hindi sila umapak sa lupa dahil sa kanilang karangalan. At ang mga mensahero daw na ito ng mga hari, sila ay nag-e-enjoy sa kanilang kadakilaan at karangalan. So ito yung sinasabi nila. So alam niyo na siguro yung sunod na sasabihin nila rito. Kumbaga, kung yung mga mensahero ng mga hari sa dunya, ganun ka dakila, bakit yan yung pinadala ni Allah mahirap? So lahat ng panlalait kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, black propaganda. Kumbaga paninira laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ginawa nila. Lahat ginawa nila. Talo pa nila yung bading na writer ng mga telenovela eh. Hindi sila naubusan ng script. Hindi sila naubusan ng script. At yun sabi pa nga nila, وَتَوَفَّرَ لَهُمْ كُلُّ أَسْبَابِ الْحَيَاةِ. At ang mga mensahero na ito ng mga hari, nasa kanila na ang lahat ng mga kabutihan sa mundo. وَمَا بَالَ مُحَمَّدٌ يَدْفَعُ فِي الْأَسْوَاقِ لِلَّقْمَةِ إِشٍ وَهُوَ يَدَّعِي أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ. So kung yung mga sugo daw ng mga hari, ganun kadakila, bakit ganito ang sugo ni Allah? Ano problema kay Muhammad na naglalakad daw sa palengke? Audubillah, naglalakad sa palengke at kumbaga parang namumulot lang doon ng butil ng mga pagkain upang mabuhay at nag-aangkin pa siya na siya ay sugo ni Allah. So yung mga sugo ng mga hari, dakila, bakit tong pulubi na to nag-aangkin na sugo siya ni Allah? Samantalang namumulot lang siya ng mga butil ng pagkain sa palengke. Ganun yung kumbaga, nila. Hindi naman ito literal na ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero parang nilalait nila, ganun nila hinahalin tulad si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakakainis pakinggan, di ba? Parang yung bading, kapag yung bading may nilalait, ang galing niya makaimbento ng mga iba-ibang salita para laitin yung tao. Marami siyang naiisip. Pero nga sinabi ni Allah sa Suratul Furqan, verse 7 to 8, وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. Anong meron sa sugo na ito? Kumakain ng pagkain at naglalakad sa palengke. لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقِي عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا. Bakit ganito itong propeta nito na kumakain ng pagkain tapos naglalakad sa palengke? Bakit hindi na lang pinasama sa kanya ang isang anghel na magiging kasama niya bilang tagapagbabala? O kaya bakit hindi ipinababa sa kanya ang kayamanan? O bakit hindi siya binigyan ng hardin, yung hardin ng taniman, ng mga pagkain, mga gulay at prutas, para mula doon kakain siya, hindi yung tatambay-tambay siya sa palengke. Kasi bakit tinutukoy nga nila rin dito? Bakit kailangan pa niya tumambay sa palengke, magtinda? Kumbaga, kasi di ba alam natin negosyante, si Propeta Muhammad, ba't kailangan pa niya magtinda? Kung totoo siyang propeta, sana
meron na siyang hardin na kumakain siya mula doon sa kanyang mga pananim. وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. At sisabi nga ng mga makasalanan ng kuffar ng Quraysh, tunay na ang sinusunod ninyo ay hindi hihigit pa sa tao na kinulam o nakulam. Yun yung tawag nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakulam, ibig sabihin, ang dahilan kung bakit nagsasalita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng ganung mga pananalita at nangangaral ng ganung mga pangangaral ay dahil siya ay kinulam. Dahil siya ay kinulam. Actually, itong ano pa nga yung pagbibintang sa kanya na kinulam, maring ano pa ito Ito din pinakamababa na pwedeng ibintang sa kanya. Kasi ibig sabihin, kapag siya yung kinulam, hindi niya sinasadya. Pero kung baliw o sira ulo, parang masyado ng derogatory din. Kaya sinungaling, yun ay pinakamatindi na may bibintang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O kung siya mismo yung sahir, pero dito siya yung kinulam, kaya siya nagkakaganon. So maring iba-iba yung sinasabi ng Quraysh, depende sa antas ng kanilang pagkamuhi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung pinakamatindi sa kanila ang sasabihin, mangkukulam o sinungaling, pero yung maaring yung hindi naman masyado, ang inisip na lang, parang inisip na lang nila, nagbibigay sila ng husnudwan, ganyan niya siguro kinulam, ganyan siguro nabaliw lang, nalipasan ng gutom, o mga ganong bagay. Warada ala syubhatihim hadihi bi anna Muhammadan rasulun. So, ito mga ganito mga paniniwala nila, ilumitaw, nang nakilala na nga na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo, yani anna muhimmatuhu huwa iblagu risalatillahi ila kulli sagirin wa kabir, wa daifin wa kawi, wa syarifin wa wadi, wa hurrin wa abdin. Falau labitha fil abhati wal jalal wal khidam wal hasham wal hirs wal muwaqibin mithlu rusal al muluk lam yakun yasilu ilayhi du'afa an nas wa sigaruhum hatta yastafidu bihi wa hum jamhurul bashar wa idan fatat maslahat ar risala wa lam ta'ud laha faidatun tudkar. Sehingga sinabi ni Sheikh Safiyur Rahman Mubarakpuri, ang dahilan kung bakit dinulot ni Allah na maging mahirap si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ang trabaho ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung pagpaparating ng mensahe ni Allah para sa lahat, sa bata, sa matanda, sa makapangyarihan, sa mahina, sa marangal, sa mababa, sa alipin, sa malaya. Kung siya ay katulad ng mga mensahero ng mga hari at siya ay halos kargahin nila para hindi maglakad sa lupa, hindi siya malalapitan ng may hina. Hindi siya malalapitan ng may hirap. May hiya sila. May hiya sila. Hindi man talaga sila lapit sa kanya kasi may mga gwardya. O kung wala mang gwardya, may hiya sila na lumapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yun nga, dinulot yun ni Allah kasi sila ang mas marami sa mga tao ang may hina. Kaya kung ganun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ng mga mensahero ng mga hari, nawalan ng faida, nawalan ng saysay ang kanyang mensahe dahil hindi rin ito makakarating sa mas maraming tao. Okay? Ngayon siguro tatanong ng kambal, bakit si Sulaiman alayhis salam mayaman? Yung kay Sulaiman alayhis salam, iba yung kalagayan niya kasi. Propeta siya na special para sa mga Hudyo. Ganun din. Para sa mga Hudyo. Pero syempre, alam natin na yung si Bilqis, hindi naman siya Hudyo, pero naniwala rin sa mensahe ni Sulaiman alayhis salam. Pero, nauunawaan natin na ang karamihan sa mga propeta at sugo kasi na ipinadala sa mga Hudyo, limitado talaga yung kanilang mensahe doon sa kanilang lugar. Doon sa kanilang lugar. At si Sulaiman alayhis salam, kumbaga, ang malaking bahagi ng kanyang pagiging propeta o sugo ay kumbaga umiikot sa sa pamumuno sa angkan ng Israel. Na ginusto nila kasi na magkaroon ng ng propeta at the same time hari
So tinupad yun ni Allah. Binigyan sila ng kauna-unahang propeta na hari pa, yung tatay ni Sulaiman, si Dawud alayhis salam. Sa tinuloy lang yun ni Sulaiman alayhis salam. Pero yun nga, tao, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam walang problema. Mahirap lang siya, wala rin problema, hindi yun kapintasan sa kanyang risala, sa kanyang mensahe, alhamdulillah. Yung Quraysh ang may problema. Sa tutuloy natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.